Nakatuklas ang estudyante sa kolehiyo na si Fumi Iwatani ng isang fantasy book tungkol sa apat na bayani, ang Sibat, Espada, Busog, at Kalasag. Upang maprotektahan ang sangkatauhan mula sa mga alon, isang hanay ng mga pagsalakay ng demonyo, si Naofumi ay ipinadala sa ibang universo kasama ng tatlong iba pang tao. Walang piniling sumama sa shield hero na si Naofumi kapag inilaan ang mga partner dahil inakala nilang siya ang pinakamahina sa apat. Isang kalahok sa grupo ng bayani ng Sibat ay nag-aalok na tulungan si Naofumi sa kanyang pagsasanay, gayunpaman. Inakusahan siya ng Mai ng pagnanakaw ng kanyang mga ari-arian pagkatapos. Si Erhard, ang panday ng armas, ay ang tanging tao na magiging palakaibigan kay Naofumi. Si Naofumi, na bigo at galit na galit, ay nagsimulang magsaliksik sa mundo para sa mga mapagkukunan at natutunan kung paano gamitin ang mga ito upang pahusayin ang kanyang kalasag. Matapos itaboy ang ilang mga pagtatangka sa pagnanakaw, nalaman niyang kulang siya ng kapangyarihan. Si Bilukos, isang negosyante ng alipin, ay lumapit kay Naofumi, na pagkatapos ay dinala sa isang palengke ng alipin kung saan maaaring magkaroon ng karanasan ang isang alipin at ipaglaban siya. Natuklasan ni Naofumi ang isang demi-human na aliping babae na umuungol sa isang hole sa sulok ng silid. Ang paglalagay ng slave crest sa kanyang mga link ay nakabahaging karanasan na nakuha ng isa sa isa at pinagbabawalan si Raftalia na ipagkanulo o magrebelde laban kay Naofumi. Parehong pumunta mula sa lungsod upang maglakbay sa nayo ng loot upang magmina ng mahalagang mineral, ngunit habang nandoon, inatake sila ng isang mataas na antas ng halimaw ng aso na pumipinsala kay Naofumi at ang parehong hayop na pumatay sa kanyang mga magulang. Iniipon ni Raftalia ang kumpiyansa upang patayin ang halimaw. Nangako si Raftalia na tulungan si Naofumi na labanan ang mga alon upang hindi magdusa ang ibang mga bata sa paraang mayroon siya sa pamamagitan ng pagpunta sa kanya na may pangakong hindi siya pababayaan. Pagkatapos ng isang buwan na pag-level up at paghahanda para sa susunod na wave, natuklasan ni Naofumi ang isang malawak na hanay ng mga pagbabago sa kalasag, bawat isa ay may espesyal na kasanayan, habang mabilis na naging young adult si Raftalia. Binibisita ni Naofumi at Raftalia ang katedral ng kabisera at ang Dragon Hourglass nito, na sumusubaybay sa pagitan ng mga alon, upang malaman kung gaano katagal ang susunod. Tinatakbuhan din nila ang iba pang tatlong bayani, na labis ang kanilang pagkadismaya, na hinahamak pa rin siya at nakikita siyang problema. Magsisimula ang alon sa susunod na araw. Nagmamadali sina Naofumi at Raftalia sa pandarambong upang tumulong sa paglikas ng mga taga-nayon habang ang iba pang mga bayani at ang kanilang mga kaalyado ay naghahabulan upang sirain ang pangunahing hukbo. Ang ilang mga kabalyero ay nagpakita upang tumulong ngunit sa una ay sumuway sa mga utos ni Naofumi. Ang ilan sa kanila ay nagpasya na tulungan siya kapag nalaman nilang sinusubukan niyang ipagtanggol ang mga taga-nayon. Magsisimula ang countdown ng sumusunod na wave kapag na-refresh ang hourglass. Si Naofumi ay dumalo sa hapunan ng estado na ibinigay sa mga bayani pagkatapos nilang matagumpay na palayasin ang alon ng kalamidad ngunit may pag-aatubili. Nang sabihin ng Mine kay Moroyaso na si Raftalia ay isang alipin, hinamon niya si Naofumi sa isang labanan para makuha niya ang kanyang kalayaan. Sa kabila ng mas mataas na antas ni Moroyaso, si Naofumi ang may mataas na kamay dahil sa kanyang maraming mga kalasag at mas mahusay na mga diskarte, ngunit ang Mine ay hayagang gumagamit ng mahika ng hangin upang tripan si Naofumi, na nagpapahintulot kay Moroyaso na manalo. Si Raftalia, sa kabilang banda, ay sinampal si Motoyaso, pinarusahan siya para sa kanyang huwad na kagitingan at iginiit na kung talagang gusto niyang palayain ang mga alipin. Habang papasok sina Ren at Atsuki sa arena, mariin nilang tinuligsa ang pakikialam ni Mine. Muling sumama si Raftalia kay Naofumi at nanumpa ang kanyang katapatan sa kanya pagkatapos na maging galit na pinahihintulutan ng Mine ang gayong maliwanag na panlilinlang. Kinaumagahan, natuklasan ni Naofumi na makakatikim siya muli ng pagkain habang kumakain ng breakfast sandwich na niluto ni Raftalia para sa kanya. Bagamat bumili si Naofumi ng isang gotcha monster egg na kalaunan ay napisa sa kapwa at binigyan ng pangalang Philo. Agad siyang nagustuhan ni Naofumi at, salamat sa isang talento nito, naging matanda sa loob ng ilang araw. Nagulat si Naofumi nang bumisita siya sa nayon ng pandarambong at nalaman na idineklara ni Moroyaso na ang nayon ay nasa ilalim ng kanyang direktang autoridad sa pamamagitan ng maharlikang proklamasyon. Ang napakalaking buwis na balak ipataw ng Mine ay tinutulan ni Naofumi, na nakababatid sa mga hadlang sa pananalapi ng bayan, ngunit nagpakita ang mga sugo ni Morelia upang maghatid ng mensahe sa Mine. Huminto sina Naofumi at Raftalia upang makapagpahinga sa kanilang pagbabalik mula sa mga samsam. Laking gulat nila nang makita si Philo bilang isang batang babae. Ngunit para makagawa ng magic thread para sa kanyang loom, kailangan ng may-ari ng magic store ng sariwang magic gemstone.
Nagkakaroon ng bagong kaalaman si Naofumi, nakilala ang mga bagong tao, at nakatanggap pa ng permit na maghukay ng quarry para sa mas kaunting pera. Kapag naghahanap ng magic gemstone, ang grupo ni Naofumi at ang may-ari ng magic store ay pumasok sa isang inabandonang alchemical na libingan na tahanan ng isang sinumpaang binhi. Ngunit natuklasan nila na ang isinumpang binhi ay wala na. Naabutan ng halimaw na planta ang paninirahan ng dumating ang mga tauhan ni Naofumi upang mag-supply ng herbicide ayon sa utos ng dealer. Natuklasan nila na ang lokal na kagutuman ay pinatapos ng spear hero na si Maruyaso gamit ang binhi mula sa libingan. Gayunpaman, ang mga usbong ng halaman ay nabuhay at nagsimulang salakayin ang mga residente. Na pumatay sa halaman ng halimaw at binago ang mga buto upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Habang naglalakbay ang grupo ni Naofumi upang suriin ang isang kakaibang sakit na nananalasa sa isang nayon, nalaman nila na ang salot ay sanhi ng pagpatay ng sword hero Ren ng dragon sa malapit at iniwan ang bangkay na mabulok sa halip na itapon ito ng maayos. Ang grupo ni Naofumi ay ipinadala upang hanapin ang katawan na muling nabuhay. Kinakain ng dragon si Philo na naging sanhi ng pagkawala ng pag-asa at galit ni Naofumi na nagpapagana sa kanyang sinumpaang galit na kalasag. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang cool, matagumpay na naulabanan ni Naofumi ang mga suntok ng dragon na may malakas na depensa at passive na apoy. Matapos magkamalay si Naofumi, natuklasan niyang nasugatan si Raftalia habang sinusubukang gisingin siya. Sa kanilang pagkamangha, lumabas si Philo mula sa tiyan ng dragon pagkatapos ubusin ang panloob na hiyas. Nakatanggap si Naofumi ng isa pang kristal na natuklasan ni Philo at ginamit ito, ngunit ang kalasag na nagbubukas nito ay hindi na-access. Natuklasan ni Naofumi na ang tanging paraan upang pagalingin ang mga sugat ni Raftalia mula sa isinumpa na kalasag ay gamit ang mataas na kalidad na holy water. Si Naofumi, na naghahanap ng banal na tubig upang gamutin si Raftalia. Sa daan, nakatagpo niya si Melty at ilan pang mga lalaki. Si Melty ay naging instant na kaibigan ni Philo na nagdala sa kanya sa Naofumi at nag-imbite sa kanya na sumama sa kanila sa kabisera. Nang pumunta sina Naofumi at Raftalia sa kapilya, sinisikap ng klero na dayain si Naofumi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mababang banal na tubig. Matapos malaman ang tungkol kay Philo, sinalakay ni Motoyasu si Naofumi sa plaza ng bayan at hiniling na palayain siya mula sa kanyang pagkaalipin. Nagsimulang makipaglaban si Motoyasu sa ligaw na pag-abandona habang pinahihintulutan siya ng mind na hindi alam na si Philo ay Fololyo na ngayon ni Naofumi. Nagbago si Philo nang maalala niya ang mga sinabi ni Moriyasu. Nakilala ni Melty ang grupo ni Naofumi sa tindahan ni Erhard at ipinaalam sa kanila na dahil sa nakakalaso na kalikasan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Molty, siya ang pangalawang prinsesa na nagpatunay kay Ere ni Morelia. Pinutol siya ni Naofumi bago siya matapos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang kawalan ng tiwala sa maharlikang pamilya. Ipinagbabawal ng Royal Edict ang grupo ng Shield Heroes na gamitin ang Melromax Dragon Hourglass hanggang sa maghanda sina Raftali at Philo para sa mga upgrade ng klase at pagtaas ng level cap. Balak ni Naofumi na pumunta sa kalapit na Shield Frieden para sa kanilang Orosat gaya ng ipinayo ni Belocos, ngunit ang kasunod na alon ay tatama bago sila makarating doon. Nadatna ni Naofumi ang mga malnourished refugee na nakatakas sa isang pag-aalsa na pinamunuan ni Itsuki habang sinasaklaw ang mga komunidad. Sa pagbabalik ni Naofumi para sa susunod na alon, hinarap siya ni Naren at Itsuki at sinabing ninakaw niya ang kanilang mga parangal. Ibinunyag ni Naofumi na ang pag-iwan ni Ren sa bangkay ng patay na dragon ay lumikha ng isang pandemya at ang revolusyon ni Itsuki ay nagresulta lamang sa isang bagong administrasyon na kasing tiwali ng nauna. Kapag nagsimula na ang alon, tinutulungan ng squad ni Aki ang mga tao habang ang grupo ni Naofumi ay nagpapadala ng mga halimaw. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang retiradong adventurer. Pagkaraan ng 3 oras, nabahala si Naofumi sa pagsulong ng iba pang mga bayani at iniwan ang grupo ni Aki sa matandang babae upang pangalagaan ang mga tao. Sinaway ni Naofumi ang iba pang mga grupo ng bayani dahil sa pagiging pabaya nila. Ngayong ibinunyag ni Raftali ang sekretong amo, isang makapangyarihang pinuno ng kaluluwa, napilitan si Fomi na gamitin ang kanyang sinumpaang kalasag. Ngunit ang espiritu ng zombie na dragon na nasa kalasag ay nagalit dahil pinatay ito ni Ren at ginagamit ko ito ngayon sa kanyang kagamitan. Sinalakay ni Naofumi at Philo ang mangangge ng kaluluwa sa galit bilang tugon sa pagtatangkang pagkuha, ngunit naalala ni Naofumi ang kanyang layunin at nabawi ang kontrol upang mapalabas ang isang bagong kapangyarihan. Matapos talunin ng Iron Maiden, bumalik sa normal si Naofumi, ngunit dumating ang pangalawang Soul Eater. Ang aktual na kalaban ng wave na ito ay isang babae na nakaitim na kimono na humarap sa partido ni Naofumi pagkatapos ng walang kahirap-hirap na talunin ang nakaraang 3 hero party na may twin-bladed war fans.
Hindi sila makakagawa ng anumang pinsala kahit na sa tulong ni Raftalia at Philo. Ang salamin ay naglulunsad ng mga pangmatagalang pag-atake ngunit umatras sa isang deadlock habang papalapit ang limitasyon sa oras ng alon. Si Naofumi ay nagmumuni-muni tungkol sa mga paghihigpit sa oras ng alon at ang aktwal na kahulugan nito pagkatapos ng labanan. Isang galit na si Audrey ang sumubok na i-blackmail sina Philo at Raftalia, ngunit binalaan siya ni Naofumi na kung gagawin niya ito, lalala ang mga bagay. Ang isang babae ay banaed na nag-aalerto kay Naofumi tungkol sa balak ng simbahan laban sa kanya habang siya ay umalis. Pagkatapos makatanggap ng mga probisyon at kagamitan sa paglalakbay mula kay Erhard, ang grupo ni Naofumi ay tumungo sa Shield Freedom para sa Raftalia at mga pagsulong ng klase ni Philo. Habang papunta sila, sinalubong sila ni Melty at hinihimok si Naofumi na makipag-ayos kay Altrey. Bago siya subukang patayin ng isa sa mga bodyguard ni Melty, napansin ni Naofumi na may nangyari. Gayunpaman, siya ay tumayo para sa kanya. Inakusahan ng sumusulong na mga kabalyero si Naofumi na banihag si Melty matapos itong makitang ipagtanggol siya, ngunit tinanggihan sila. Binago ng mga wizard sa palasyo ang audio ng pagdukot ni Naofumi kay Melty, na naging wanted na tao. Binabaybay ng pangkat ni Naofumi ang mga bundok upang marating ang Silk Belt na may layuning protektahan si Melty upang maayos ang kanilang suliranin. Inutusan sila ni Malta na huwag pansinin si Melty habang ikinwento niya ang problema na sinasabing si Naofumi ay may hadlang sa paghuhugas ng utak. Sinubukan ni Naofumi na tumakas kasama si Melty, ngunit pinigilan din ni Modi si Philo. Sinimulan ni Etsuki at Ren na tanungin ang Mai nang hayagang humampas siya nang hindi iniisip ang tungkol sa seguridad ni Melty nang gamitin ni Naofumi ang kanyang kalasag sa galit para makatakas. Ang isa sa mga mensahero ni Morelia ay tumulong sa pagtanggal ng kedena ni Philo habang siya ay umalis at ipinarating ang nais ni Morelia na makita si Naofumi. Kilala ni Melty ang lokal na nobleman na si Van Reichnoth na nangingibabaw sa rehiyon. Nang malaman ni Reichnoth ang kanilang kalagayan, nagpaabot siya ng imbitasyon na magpalipas ng gabi. Habang itinatago ng mga katulong sina Naofumi at Raftalia sa pantry ng kusina at inililihis ni Melty ang mga kabalyero, si Reichnoth ay dinala sa kustodiya. Si Idol Robbie, ang kanilang pinuno, ay tinanggap si Melty at dinala siya sa kanyang lugar. Sa pag-alis ni Rebir, magkasamang pumunta sina Naofumi at Philo sa mansyon ni Rebir. Pinahihirapan si Reichnoth sa harap ni Melty para sa kasiyahan ni Rebir. Nagtagumpay na ngayon si Naofumi na makapasok sa mansyon upang iligtas sina Melty at Reichnoth. Si Rebir ay hinarap ni Raftalia at sumisigaw ng tawad. Sa isang flashback, inalipin ng mga sundalo ng Melbourne Mark ang mga residente ng home hamlet ng Raftalia matapos itong sirain ng unang alon. Binili siya ni Idol Rebir at ang kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Rivana. Sa huli, ang kondisyon ni Raf-Ana ay naging sanhi ng pag-crack ng Raftalia, at ibinente siya ni Rebir kay Balukos. Naghahanda si Raftali sa pag-atake habang nasa kasalukuyan at iniisip ang tungkol sa kanyang kasaysayan ng itinuro ni Naofumi kung gaano siya naabot. Nakipaglaban si Robbie na patayin siya pagkatapos niyang insultuhan siya na naging dahilan upang bumagsak sa bintana. Dinala sila ni Raftalia sa kulungan sa ilalim ng lupa sa tulong ni Ragnarok, kung saan nakatagpo sila ng mga demi-human survivors, kasama ang kanyang matandang kaibigan na si Kill. Nang matuklasan ni Raftalia ang katawan ni Raf-Ana na iniwan sa hola upang magnos, humihikbi siya dahil sa tingin niya ay pinabayaan siya. Sinabi sa kanya ni Naofumi na pasiglahin ang kanyang espiritu na ito ay dahil sa kanya at kung paano niya ito nailigtas. Si Ruby Eret na buhay pa ay pinalaya ang isang nakakulong na nilalang na dragon na kahawig ng isang Tyrannosaurus sa looban na agad na pumatay kay Ruby Eret at gumagalaw para kay Naofumi. Ang Rex Dragon ay nilalabanan ng koponan ni Naofumi nang mapansin si Philo at ang halimaw na kumikinang sa parehong liwanag at tinutukoy kung paano ito maakit sa isang malawak na lawa. Kakalabanin nila ang halimaw doon ngunit hindi epektibo ang kanilang mga pag-atake hanggang sa lumitaw ang isang malaking Palalial Queen at pinatay ito ng madali. Ang Felal Queen ay may hugis ng tao at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Vittoria bago ihatid ang grupo sa isa pang kanlungan sa isang malayong hanay ng mga guho. Si Vittoria ay tinanong ni Naofumi tungkol sa aktwal na karakter ni Philo, at tumugon si Fateria na ang pag-unlad ni Philo ay resulta ng isang bayani na nag-aalaga sa kanya. Narinig niya ang salaysay ni Naofumi tungkol sa kanyang pagkadismaya sa pag-aaway ng bayani. Binabalaan ni Fatoria si Naofumi na hindi lamang sinisira ng mga alon ang Melromark kundi ang buong mundo. Upang matugunan ang naghihingalong kahilingan ng bayaning nagpalaki sa kanya ngunit alam niyang malapit na siyang mamatay, nag-iisang ipinagtanggol ni Vittoria ang ibang mga bansa. Upang tawagin ang apat na bagong bayani, sinabi ni Vittoria na kung hindi makapagsama-sama ang mga bayani, mapipilitan siyang patayin sila.
Kinaumagahan, inagaw ni Vittoria si Melty sa pagsisikap na pilitin si Naofumi na makipagkasundo sa mga bayani. Isinasali niya si Philo sa pakikipaglaban kapag pareho silang nasa anyo ng tao upang subukan ang kanyang pagpapasya. Nagawa ni Philo na talunin ang mahiwagang depensa ni Vittoria. Idineklara ni Vittoria na si Philo ang kanyang kahalili pagkatapos naganap na nasiyahan na nagpapataas ng kanyang mga pangunahing istatistika. Kapag nakatulog na ang lahat, hinihimok niya si Naofumi na tulungan ang iba pang mga bayani na naniniwala pa rin na sinaktan niya sila. Si Naofumi ay binalaan ni Vittoria na ang mga bayani sa huli ay kailangang magpasya sa pagitan ng pagliligtas sa planeta at pagliligtas sa mga tao, na dalawang magkaibang bagay. Nang maglaon, idinagdag ni Vittoria na ang mga bayani ay masyadong mahina upang epektibong labanan ang mga alon. Pinalalakas niya ang baluti ni Naofumi upang mas mapaglabanan nito ang mapaminsalang epekto ng kalasag ng galit. Upang si Naofumi ay magsimulang gumawa ng mga pagbabago sa kanila at maghiwalay ng landas, inihatid siya ni Vittoria at ang kanyang grupo sa isang lokasyon na malapit sa isa sa mga bayani. Pagdating ng kumpanya ni Naofumi sa isang outpost, nakatagpo nila si Motoyasu. Sinubukan ni Naofumi ng mga tuwiran kay Motoyasu, ngunit hindi tumanggap si Moroyasu. Ang kanilang pagtatalo ay nabuo sa isang kumpletong labanan sa pagitan ng mga grupo ni Moriyasu at Naofumi, kung saan ang panig ni Naofumi ay nagtagumpay, habang ang isang malaking sinag ng liwanag ay nagbabanta sa kanila. Hinikayat si Naofumi na gumamit ng maraming mga kalasag upang protektahan ang kanilang sarili bago nito sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang pag-atake ay inilunsad ng Pope Bolmas at ng kanyang mga tagasunod na nagpapakita na binalak niyang patayin ang mga prinsesa at ang mga peking bayani upang sirain ang kaharian at iniutos na ang pagpatay kina Ren at Atsuki. Pagkatapos ay naghanda si Pope Balamas na salakayin ang magkabilang grupo sa pamamagitan ng pagguhit ng isang supernatural na espada. Napansin ni Melty na si Pope Bolmas ay may hawak na lumang sandata na duplicate ng 4 na cardinal weapons. Pagkatapos noon, nagpakita sina Ren at Atsuki para mag-alok ng tulong at sinabing sila ay iniligtas ng Shadows, isang lihim na unit ng Moralia. Ipinaalam din nila na ang isang hukbo na personal na pinamumunuan ni Moralia ay patungo na upang sakupin ang simbahan na hindi sumuko. Ikinuwento ni Naofumi na dahil hindi sila marunong maging bayani at maayos na maglinis, inisip ng simbahan na sila ay mga impostor at nagpaplano ng revolusyon. Sinasamantala ang kanilang pag-uusap, naglunsad ang papa ng isang pag-atake na matagumpay na naitaboy ni Naofumi. Inihambing ni Naofumi ang iba pang mga bayani sa papa, ngunit nagpasya lamang siyang makipagtulungan sa kanila dahil nanumpa siya kay Vittoria. Nag-react si Pope Bomas sa pamamagitan ng pag-ikot sa larangan ng digmaan sa isang kahangahangang katedral habang ang 4 na cardinal na bayani ay magkasama na ngayon, at natuklasan ni Naofumi na ang katedral ay makabuluhang nababawasan ang sumpa, nagdudulot ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-ubos ng mas maraming mana mula sa kanyang mga tropa para mag-fuel ng mas malakas na welga. Inilalagay ni Pope Bomas ang kanilang buhay sa panganib. Si Naofumi ay nagsuot ng bagong Berserker armor, nanganganib na ilabas ang Dragon Souls. Nagmamadali si Naofumi, pinasindihan si Bolmas habang ang iba pang 3 bayani ay nagpaplano ng pag-atake. Sinamantala ni Naofumi ang pagkakataong patayin si Bolmas. Matapos gumugol ng 3 araw si Naofumi sa pagpapagaling, ipinahayag ni Queen Morelia ang kanyang panghihinayang sa kanya para sa anumang mga abala na maaaring ibigay sa kanya ng Three Heroes Church Mine at Altray. Sinabi niya na hindi siya nakadalo dahil sa kaguluhan na ginawa ng kanilang pagtawag sa 4 na bayani. Kinabukasan ay inalis niya sa trono si Altray at naglagay ng slave seal sa mine para pilitin siyang aminin ang lahat ng kanyang mga maling gawain. Inalis ni Morelli ang mine at Altray ng lahat ng kanilang mga pribilehiyo ng hari at hinatulan sila ng kamatayan para sa kanilang mga krimen. Nang mapansin ni Naofumi na ang mine ay tunay na nagsusumamo para sa kanyang buhay, itinigil niya ang pagpatay at iminumungkahi na ang mine at Altray ay iligtas kapalit ng opisyal na pagpapalit ng kanilang mga pangalan. Pagkatapos ay nagpaalam si Melty sa grupo ni Naofumi bago nagpasyang manatili sa kastilyo at magpanggap bilang isang prinsesa habang nilalabanan nila ang mga alon. Nang pumunta sila, sinabi ni Morelli kay Melty na kung hindi pumasok si Naofumi, inialay niya ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo. Binabati ng mga residente ng Melromark ang paalam ng Shield Party sa kanilang pag-alis sa lungsod, at formal na tinanggap ni Naofumi ang kanyang pagtatalagap. Upang makuha ang kanilang mga pag-upgrade sa klase, ang grupo ni Naofumi ay naglalakbay sa Dragon Hourglass. Nang makipaglaban si Raftalia sa isang lasing na miyembro ng Bao Party na nagngangalang Mol dahil sa pang-iinsulto kay Naofumi at pagsisimula ng away sa pagitan ng mga grupo ng bayani, inalampas ni Melty ang isang balak na madungisan ang pananghalian nina Raftalia at Philo sa panahon ng komperensya. Ang mga bayani ay may pagkakataong mag-level up bago ang susunod na wave salamat sa paparating na espesyal na kaganapan sa Calmira Archipelago kung saan ang lahat ay tumatanggap ng karagdagang mga puntos ng karanasan.
Kinabukasan, kinopya ni Naofumi ang lahat ng mga kalasag ni Erhard bago pumunta sa libingan ni Rivane sa desyerto na nayon ng Raftalia. Sandaling nakita ni Naofumi ang isang pares ng mga manlalakbay habang isinasaalang-alang niya ang isang araw na muling pagtatayo ng nayon. Sumakay si Naofumi sa barko patungong Calmira kinaumagahan. Si Lortberg at Therese Alexandrite ay dapat magbahagi ng isang silid sa grupo ni Naofumi dahil ang iba pang mga bayani ay sumasakop sa karamihan ng mga silid ng barko. Pagdating ng mga bayani sa Calmira, dinala ni Gobernador Hardenberg ang grupo ni Naofumi sa resort inn habang ang iba pang mga grupo ng bayani ay nalampasan ang kanilang motion sickness. Pinadala ni Naofumi ang kanyang partido sa buong kapuluan para sa XP grinding habang nag-aaral ng bagong boosting spell at gumagawa ng mga bagong armas. Hinanap ng nag-aalalang Lark at Therese ang party ni Naofumi sa gabi at dinala ang mga bisita sa pagdiriwang. Kinabukasan, habang pinipilit sina Lark at Therese na tumulong sa pugiling ng XP, natuklasan ni Naofumi na ang mahiwagang apoy ni Teresa ay talagang makapagpapagaling. Pagsapit ng takip silim, nagpaalam ang mag-asawa. Kapag ang grupo ni Naofumi ay nagpapahinga sa beach, nakita ni Philo ang isang templo sa ilalim ng dagat na pumukaw sa interes ni Naofumi na mag-explore. Pagdating nila doon, nabuksan ng kalasag ni Naofumi ang isang pinto na humahantong sa isang dragon hourglass. Sa pamamagitan ng pagkonekta dito, natuklasan niya na ang susunod na alon ay nakatakdang dumating sa Calmira. Pinulerto ni Naofumi si Mir Elia sa alon, at nag-iipon siya ng malaking puwersa ng hukbong dagat habang sina Lark at Therese ay tumulak sa mga dagat. Ang apat na bayani ay nakikipaglaban sa boss na halimaw habang ang armada ay nakikipaglaban sa mas mababang mga halimaw na ito. Sa kalaunan ay tinapos ito ni Lark at Therese. Ang mga bayani ay kasunod na sinalakay ni Lark at Therese na nagpahayag na sila ay mula sa isa pang globo sa ilalim ng pagsalakay ng mga alon. Dapat nilang patayin ang apat na bayani upang mapangalagaan ang kanilang homeworld. Ang grupo na lang ni Naofumi ang natitira, tinataboy ang mga suntok ni Raftali at Philo habang bahagyang nalalampasan ang mga hadlang ni Naofumi. Pagkatapos ay pumasok si Melty sa labanan na nagbibigay ng mahiwagang tulong at tinulungan si Naofumi sa pagpapanatili ng kanyang atensyon sa laban. Mabilis na natalo ng grupo ni Naofumi sina Lark at Therese sa pamamagitan ng mga tusong maniobra na nagtapos sa pinsala ni Lark. Gayunpaman, nagpapakita si Glass ng wala saan na nagpapahiwatig na siya ay nakalink kay Lark at Therese. Sa isang single-on-one na labanan sa Glass, inihayag ni Naofumi na siya ay isang fan hero mula sa homeworld ni Lark. Ngayong nalaman niyang mahina si Glass sa kanyang soul leader shield, nag-alinlangan siya bago siya patayin dahil naiintindihan niya na sinusubukan nitong ipagtanggol ang sarili niyang planeta. Pagkatapos ay pumasok si Raftalia at sinabi kay Naofumi na nais niyang pangalagaan ang maraming tao sa planetang ito. Si Lady Ivy Red, isang baguhan sa mga Bow Party, ay matatagpuan ni More Elliot na pagkatapos ay inutusan siyang maglunsad ng mga barrel ng alak sa Glass. Ang matapang na inumin ay mabilis na nagpapalasing kay Glass, kaya napilitan sina Lark at Therese na tulungan siya sa pag-alis. Si Liziet na nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagkalunod matapos mapatalsik mula sa partido ni Etsuki dahil sa isang maling akusasyon laban sa kanya, ay inarkila rin sa kanyang grupo. Si Naofumi at ang kanyang kumpanya ay dumating sa demi-human settlement matapos na malampasan ang isa sa mga alon. Nang mapansin ni Naofumi na ang bayan ay nasa ilalim ng panganib, siya ay nagtatakda upang pigilan ang mga nanghihimasok. Dumating sina Philo at Raftalia sa parang kung saan ang mga kalaban ay nagwawasak. Tinalo ng dalawa ang kanilang mga kalaban. Ang mga bayani ay hindi komportable tungkol sa mga halimaw na ito dahil hindi sila karaniwan o mga kalaban mula sa mga alon, at may 2 linggo pa bago ang susunod. Ang apat na bayani ay tinawag sa harap ng Reyna, na nagpapaliwanag na ang turtle spirit ang napipintong panganib. Dapat hadlangan ng apat na bayani ang kasamaang ito, na lumilitaw minsan sa bawat daang taon, ayon kay Mir Elio. Kasunod ng pagpupulong, nais ni Rizhia na muling sumali sa kanyang dating fighting squad, ngunit tinanggihan siya ng mga ito sa kadahilan ng wala siyang mga kwalifikasyon para sumali sa kanila. Sa kabila ng kanyang unang pag-aalinlangan, nagpa siya si Rizhia na tanggapin ang hamon ng pagiging mas malakas at muling pagsali sa kanyang squad. Ang grupo ni Naofumi ay umalis patungo sa Turtle Spirit Village. Sa paglalakbay, si Rizhia ay binigyan ng oras ni Raftalia at Philo upang matutunan ang maraming tungkulin hanggang sa magsimulang umatake ang maraming nilalang sa ating mga bayani. Habang sila ay natalo ng partido, si Naofumi ay napilitang gumamit ng kalasag. Nang matapos ang lahat, isang misteryosong babae ang nagpakita at inutusan ang bayani ng kalasag na patayin ang target. Habang nagpapakita si Naofumi sa konseho ng digmaan, nagsimula siyang makipagdebate sa iba pang mga pinuno ng iba't ibang kaharian kung paano pinakamahusay na haharapin ang turtle spirit.
Isang babae ang pumasok sa kwarto habang sila ay nagtatalo. Siya rin ang nakita ni Naofumi pagkatapos ng kanilang nakaraang laban. Astori, isa sa mga katulong ng Turtle King, ang pangalan na kinilala ng batang babae na ito. Inihayag niya na ang kanyang layunin sa pagsilang ay hikayatin ng malalakas na bayani na isakripisyo ang kanilang mga kaluluwa sa hari ng pagong upang palakasin siya. Bilang karagdagan, ayon kay Horay, ang Turtle King ay isang multo na umiiral upang ihinto ang mga alon sa kaganapan na ang mga maalamat na bayani ay hindi kayang labanan ang mga ito. Upang makapaghanda para sa digmaan, nagpa siya ang mga bayani na magkampo kasama ang tagapagturo ng fencing ni Horay at Rizhian na si Eclair. Ang mga bayani ay nasa ruta patungo sa lokasyon ng Turtle King upang ilunsad ang unang pag-atake. Sa huli, sila ay nanalo salamat kay Horay at sa kanyang pangkukulam, na maaaring agad na magbago ng gravity, ngunit para lamang sa mga nilalang na nilikha ng Turtle King. Upang pigilan ang Haring Pagong, ang mga hukbo ng iba pang kaharian ay mahigpit na nagsasalpukin. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, hindi nila napigilan ang Turtle King sa pag-atake. Pinag-aaralan ni Rizhiya ang isa sa mga makasaysayang dokumento na iniwan ng reyna ng Turtle King na si Mir Elia. Habang inilulunsad ng Turtle King ang kanyang pag-atake, nagsimulang maglaban sina Raftalia at Philo nang maabot nila ang ulo ng Turtle King at tinusok ang mga depensa ng halimaw. Pagkatapos na tuluyang talunin ang hari ng Pagong, naunawaan ng mga bayani na umiiral pa rin ang panganib dahil buhay pa si Horay. Sa kanilang pagsisikap na matutunan ang sikreto sa pagpatay sa Haring Pagong, nagpa siya ang mga bayani na umakyat sa bundok sa kanyang likuran. Natuklasan nila ang isang templo na may ilang hieroglyphs. Nakahanap ng paraan si Horay sa loob ng halimaw upang mahanap nila ang puso nito at mapatay siya habang patuloy na natututo tungkol sa Hari ng Pagong. Sa pagpasok nila sa Turtle King, nakatagpo sila ng tatlong misteryosong explorer na nagsasabing sila ay ipinadala bilang backup ng reyna. Hindi naniniwala si Naofumi sa kanila, kaya inutusan niya si Raftalia na gumamit ng spell para maamin nila kung sino talaga sila. Sina Lark, Therese, at Glass ang di umano'y mga explorer, na nagpapatunay sa mga hinala ng Shield Hero. Si Horay ay may sulyap sa namamahala sa Turtle King. Nagagawa niyang gumawa ng silhouette na kahawig ni Naofumi. Ngunit tulad ng handa na niyang kilalanin ang tao, nagising siya mula sa kanyang bangungot. Tinanong ni Naofumi ang mga bayani sa sandaling magising siya upang malaman kung bakit sila nakulong sa loob ng Turtle King. Inamin ni Lark na hindi nila kalaban at bumalik sila sa planetang ito para hulihin ang taong namamahala sa Turtle King. Tinanggihan ni Naofumi ang alok ni Lark ng isang alyansa dahil wala siyang ganap na pananalig sa kanila. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ng mga bayani ang kanilang paghahanap sa puso ng Turtle King, na sa kalaunan ay nahanap nila pagkatapos ng maraming pagsisikap. Siya ang nakita ng silhouette ni Horay sa kanyang mga panaginip at ang namamahala sa Turtle King. Kahit na nasa panganib ang buhay ni Horay, sinaktan ni Raftalia at Philo ang puso sa pagsisikap na maalis ang Turtle King minsan at magpakailanman. Inutusan sila ni Horay na pumunta sa gitna niya upang talunin siya kapag siya ay nagising. Sinusundan siya ng mga ito sa kanilang destinasyon, kung saan sila tumakbo muli kasama si Kyo. Inamin niya na kung pinatay lang nila si Horay, maaari na nilang itigil ang lahat. Hindi lang siya isang Turtle King na likha, ngunit mayroon din siyang koneksyon sa puwersa ng buhay ng halimaw. Pinag-iisipan ng mga bayani ang pagpatay kay Horay matapos matuklasan ang katotohanan tungkol sa kanya, ngunit nagpa siya si Naofumi laban dito. Inamin ni Kyo na mayroon na siyang kakayahan na ganap na kontrolin ang Turtle King. Dumating si Fitoria sa larangan ng digmaan upang tumulong sa misyong ito. Si Naofumi ay ipinaalam ni Fitoria na siya na ang bahala sa pagtanggal ng kanyang ulo habang sila ay nakatutok sa puso. Samantala, sinubukan ni Kyo na hadlangan ang mga bayani na maabot ang puso sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Turtle King. Dahil sa pambihirang kontrol ng ki ni Rizhiya, nagawa niyang takasan ang spell at pag-atake kay Kyo. Sinasangkapan ni Horay si Naofumi ng bagong bersyon ng Turtle King Shield. Nagawa niyang magbigay ng daanan para maabot ni Lark at ng kanyang mga kasama ang puso habang sabay na binibigyang kapangyarihan ang iba na makatakas sa sumpa. Pagdating doon, nagagawa nilang pugutan ng ulo ang halimaw at sirain ang puso ng sabay. Ipinaalam ni Horay kay Naofumi na kailangan na siyang patayin para matalo si Kyo. Sinubukan ni Naofumi na gamitin ang Wrath Shield para harangan siya. Kasunod ng pakikibaka, sinabi ni Kyo na babalik siya para sa higit pang mga kaluluwa.
Kasama ang mga bayani, si Naofumi ay nangakong maghihiganti para sa pagpatay kay Horii at sinundan si Lark at ang kanyang mga kasama sa isang kakaibang bagong kaharian. Matapos dumaan sa portal, lumabas lahat sina Rizio, Raftalia, at Naofumi sa isang piitan. Pagkatapos lumabas mula sa piitan, natuklasan nila ang isang ganap na tiwangwang na isla at sinimulan ang kanilang paghahanap para sa Philo. Tumakbo sila sa ilang mahinang kalaban sa misyon, na ginagamit nila para mag-level up at makakuha ng mga kasanayan. Kapag nawala na ang lahat ng pag-asa, si Kizuna Kazayama, isa sa mga alamat na bayani sa mundo, ay sa wakas ay nagpakita at pinipigilan si Naofumi na mapatay. Habang si Kizuna ay gumugol ng maraming taon sa pagsisikap na maghanap ng paraan upang makalabas, ipinahayag niya sa kanila na sila ay nakulong sa loob ng isang walang hanggang labyrinth. Ang mga bayani ay umaalis sa umaga upang maghanap ng paraan upang makalabas pagkatapos magpahinga. Napansin ni Naofumi ang isang butas sa dingding ng templo pagdating niya. Gayunpaman, nilinaw ni Kizuna na mayroong pagkakamali sa mapa dahil imposibleng lumampas sa mga hangganan ng laro. Sa huli, napagpasyahan ni Naofumi na ang gap na ito ay isang gamang bug, at ang tanging paraan upang makatakas sa labyrinth na ito ay ayusin ang bug. Pumasok sila sa glitch kapag nagtanim si Naofumi ng isang buto na, kapag ito ay matured, nagiging sanhi ng pagbagsak ng templo. Kasunod nito, nagising sila sa mundo ni Kizuna sa kabila ng labyrinth, at lubos siyang nagpapasalamat na ibinalik siya ni Naofumi. Pagkarating sa bagong mundo, ang mga bayani ay nagsimulang magkaroon ng mas maraming karanasan at tumuklas ng paraan upang makabalik sa nayon ni Kizuna. Ang mga bayani ay dapat munang pumunta sa Dragon's Hourglass ng planetang ito upang magamit ang mga ugat ng mga dragon, na magdadala sa kanila sa kaharian ni Kizuna. Kinabukasan, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa orasan upang makita ang sinasabing henyo na si Kazuki, na kilala sa nayon para sa kanyang hindi pangkaraniwang kaalaman. Isang malaking pag-ulan ng niyebe ang paparating habang lumulubog ang gabi, kaya pinili ng kumpanya na sumilong sa isang inn. Nagpasya ang Raftalia na gamitin ito sa rehiyon ng Orase sa halip dahil kakaunti ang mga bantay doon dahil sa bagyo. Pagkatapos ay aalis ang party at mabilis na pumasok sa lokasyon. Gayunpaman, habang inilalantad ni Kizuna ang lokasyon ng Orase, nakaharang ang pasukan, at halos isang beses lumitaw ang ilang mga gwardya upang hulihin sila. Tinakbo nila si Kazuki doon, na kinilala ang kanyang sarili bilang sidekick ni Kyo at lumikha ng bitag para mahulog ang mga bayani. Siya ay natalo ni Naofumi, at sila ay nakapaglakbay sa pamamagitan ng Orase. Gayunpaman, hindi alam ni Naofumi na ang lahat ay bahagi ng diskarte ni Kyo. Hindi magamit ng Raftalia ang teleporter pagkatapos itong iyon ni Kizuna. Sa huli, nakuha ni Kazuki ang Raftalia habang sina Naofumi, Rizio, at Kizuna ay dinala sa kabisera. Nakiusap si Naofumi kay Kizuna na ibalik siya sa kinaroroonan nila. Gayunpaman, hindi niya ito nagawa dahil ang Orase ay sarado mula sa kabilang panig. Nagpasya si Kizuna na tingnan si Ethnobolt, ang bayani ng bangka, upang tumulong sa kanilang paggalugad at pagsadyap kay Raftalia. Ang buhok ng Raftalia ay ginamit upang likhain ang maliit na nilalang na ito. Ang pamilyar na ito ay ginawa ni Ethnobolt sa pagsisikap na mahanap si Raftalia at makita kung siya ay buhay pa. Handa na ang mga bayani na iligtas si Raftalia pagkatapos may handa ang lahat. Inihatid sila ni Ethnobolt sa kanyang bangka, at nakarating sila sa bayan kung saan matatagpuan ang Raftalia ng mabilis. Narinig ni Naofumi ang isang sigaw na nagmumula sa isa sa mga tindahan ng bayan pagdating niya. Ito pala ay si Philo, na dinukot ng isang circo para magsilbing star attraction. Ang squad ay lumalabas sa gabi upang palayain siya at iligtas siya. Matapos arestuhin ni Kyo, dinala rin sina Lark, Therese, at Glass sa isang kulungan kung saan sinamahan sila ni Raftalia. Nakagawa sila ng diskarte sa pagtakas, nilinlang ni Raftalia ang gwardya na ibigay ang kanyang selkie sa pamamagitan ng paggamit ng ilusyong mahika. Pagkatapos nilang tumakas, nagbalat kayo sila upang hindi makita, at pagdating sa kalapit na nayon, nalaman nila ang isang seremonya na magpapangalan sa susunod na bayani ng Katane. Naghihintay si Kazuki na makuha ang Katane, at sa halip ay nagkatotoo sa mga kamay ni Raftalia. At inakala ng lahat na ninakaw niya ito. Kusang umalis si Raftalia bago dumating sa isang kanlungan. Nanatili siya doon hanggang nagpakita si Kazuki doon at kinuha ang sandata. Kahit na inakala ni Kazuki na siya ang nanalo, walang kahirap-hirap na ipinadala si Raftalia sa kanya at sa kanyang mga nilalang.
Humingi ng tulong si Raftalia pagkatapos ng labanan ngunit natagpuan ang sarili sa piling ng isa pang halimaw ng Kazuki. Ang demi-human ay walang magawa dahil ang paggamit ng bagong kakayahan ay napapagod siya. Si Naofumi at ang iba, sa kabilang banda, ay nagpapakita doon upang iligtas. Si Kyo ay gumagawa ng isang diskarte upang sa wakas ay talunin si Naofumi at ang kanyang mga tauhan samantala. Nagpasya siyang ipadala si Yomogi Amarl, isang bihasang eskrimador, sa misyon ng pagpatay kay Naofumi at sa iba pa. Lumilitaw na kaharap ni Yomogi ang mga bayani habang lahat sila ay nagtitipon sa sikal na sinusubukang palakasin ang kanilang mga kuta. Sama-sama nilang nilalabanan siya, ngunit alam nilang may kakaibang kalidad ang talim ni Yomogi. Ngunit nang malapit na itong sumabog, pinunit ito ni Kizuna at inihagis sa hangin. Matapos iligtas si Yomogi, nagpasya si Kizuna na tanungin ang babae. Sumama si Yomogi sa mga tripulante upang ibagsak si Kyo sa kabila ng mga reserbasyon ni Naofumi. Kapag naruroon silang lahat, gayunpaman, ang counter na hudyat ng pagdating ng mga alon ay hindi inaasahang tumama sa zero, kahit na 7 araw na ang lumipas. Sabay-sabay na dinala ang lahat ng iba pang miyembro ng party sa iba't ibang lokasyon malapit sa lab ni Kyo. Ginagamit ni Ethnobolt ang kanyang bangka para ihatid ang grupo ni Yomogi at Naofumi sa laboratorio ni Kyo. Sa sandaling makapasok sila, si Kyo ay nagpapakita lamang upang ipaalam sa kanila na hindi nila siya mapipigilan. Si Raftalia ay nananatiling nasa likod upang kunin si Kazuki upang sina Naofumi at Rizhia ay makasulong at maabyutan si Kyo. Sinimulan lang niyang udyukan si Naofumi na i-activate ang Wrath Shield pagkatapos makarating kasama si Kyo. Gayunpaman, habang kinakain ng kalasag si Naofumi, ang kanyang lakas ay bumalik laban sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng Philo at Raftalia at ang kanilang kahalagahan sa kanya, sinubukan ni Rizhia na mga tuwiran sa kanya. Si Naofumi ay pilit na pinipigilan ang kanyang galit sa loob ng kalasag. Lumapit sa kanya si Horii nang siya ay handa ng sumuko at ipinaalam sa kanya na siya ay mas malakas kaysa sa kalasag na iyon. Upang tuluyang maalis si Kyo, ipinatawag ni Naofumi ang lakas ng Turtle King. Sa tulong ng kapangyarihan ng Turtle King, naabot ni Naofumi at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang planeta pagkatapos ng labanan. Nagpasya si Naofumi at ang iba pa na magpaalam kay Horii pagkatapos ng kanilang karanasan sa kabilang kaharian. Gayun din, ikinuwento nila ang tungkol kay Kizuna at ang kanilang paglalakbay sa kabilang kaharian. Noong magkasama silang nangingisda, nagkukwento rin si Kizuna kay Yomogi. Ibinahagi niya sa kanya ang kanyang karanasan sa pag-navigate sa walang katapusang maze at kung paano niya nalampasan ang mga araw na ginugol sa loob. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.